Kakambal ng saya ang sakit. Kakambal ng sarap ang pait. Kakambal ng kasalanan ang masamang karma. Ikaw, ano ba ang magkakambal na dumating sa buhay mo? Dear Mama Mia, ako si Lando at hindi ko sinasadya ang pagtataksil ko sa aking asawa. Bago ang lahat, Mama Mia, ay nais ko munang simulan ang aking kwento sa kung gaano ko kamahal ang misis ko. Kung hindi lamang nangyari ang aksidenteng pagtataksil ko sa kanya, kailanman ay hinding-hindi ko siya magagawang lokohin. Hinding-hindi sasagi sa isip ko na iputan siya sa ulo. Pero nangyari na ang nangyari. Oo, Mama Mia. Totoong isang malaking pagkakamali lang ang lahat at hindi ko talaga sinasadya. Pero sa sobrang sarap ng aking pagkakamali, ay huli na rin para ito ay pagsisihan ko pa. Pero nung una naman talaga, Mama Mia, ay labis-labis akong nagsisisi sa aking nagawa. Pero dahil kasama ko rin sa isang bahay ang aking malaking pagkakamali, kaya hindi ko nagawang labanan ang aking kahinaan at ang tawag ng aking laman. At ang isang beses kong pagkakamali ay naulit ng naulit hanggang sa nabura na rin ito pati ang katiting kong konsensya. Ang tanging naiwan na lang ay ang matinding pagnanasa na nararamdaman ko para sa kakambal ng aking asawa. Nagsimula ang lahat nung umuwi galing sa ibang bansa ang hipag ko na itago na lang natin sa pangalang Debbie. Identical twin sila ng asawa kong si Dayan. Sa pictures ko lamang siya nakita dati, Mama Mia, kasi wala siya nung ikasal kaming dalawa ng aking asawa. Bago pa man kami nagkakilala ni Dayan, Mama Mia, ay sa ibang bansa na talaga nagtatrabaho at naninirahan ng kaniyang kambal mula nung mamatay ang pareho nilang mga magulang. Gusto sana ni Debbie na isama si Dayan sa ibang bansa pero ayaw ng asawa ko dahil nasa Pilipinas raw talaga ang kaniyang puso. Pero kahit hindi pa kami nagkikita noon ni Debbie, ay nakausap ko na rin naman siya sa video calls tuwing tumatawag siya kay Dayan. Naging libangan nga namin ng asawa ko noon, Mama Mia, ang pagtitingin sa kanilang family album at lagi niyang pinapahula sa akin kung sino siya at sino si Debbie sa bawat picture na aming nakikita. Sa sobrang identical nilang dalawa, Mama Mia, ay tsamba lang talaga pag nagiging tama ang hula ko. Madalas kasi ay hindi ko talaga matukoy kung sino ang asawa ko sa dalawa. Sabi ni Dayan, Mama Mia, kahit daw magkamukha silang dalawa, ay magkaiba din naman daw sila sa halos lahat ng bagay. Si Debbie ay nagnanais talagang makapangasawa ng isang afam dahil nais daw nitong magkaroon ng pang beauty queen material na mga anak. Siguro isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi na ito umuuwi ng Pilipinas. Pero nung nagkaroon nga ng pandemic ay wala na itong naging choice dahil nawalan na ito ng trabaho doon. At nung unang beses ko siyang nakita, Mama Mia, ay talagang napamalikmata ko ng ilang beses. Dahil magkatabi lang sila ng aking asawa at hindi ko talaga matukoy kung sino si Dayan sa kanilang dalawa. Maging ang mga boses nila ay halos magkatunog din. May pagkatimid nga lang ang asawa kong si Dayan at medyo liberated naman itong si Debbie. At kung sa pisikal na itsura ang pag-uusapan, doon mo lang sila makikilala, Mama Mia. Kasi magkaiba sila ng style sa pananamit. Bukod sa damit, ay napansin ko din na medyo mas malaki ang hinaharap ni Debbie kesa sa asawa ko. Teka,
Sino ba sa inyong dalawa ang asawa ko? Ikaw ba si Dayan o ikaw si Debbie? Natatawang bungad ko nung pag-uwi ko galing trabaho ay naabutan ko silang dalawa. Natawa at na-enjoy din ng kambal ang pagkalito ko. Ipinakilala kami ng formal ni Dayan sa isa't isa ng kaniyang kakambal. Humingi ng paumanhin sa akin si Debbie kung makikituloy daw muna siya sa amin habang naghahanap pa siya ng trabaho. Sinabi ko na rin sa kanya na ayos lang sa aming mag-asawa. Well, sa akin Mama Mia, hindi naman talaga okay nung una. Pero dahil nakiusap sa akin ang asawa ko, ay pinagbigyan ko na rin siya. Sabi ko nga, mahal na mahal ko ang asawa ko at lahat kaya kong ibigay para sa kanya. Mama Mia, lumipas ang mga araw hanggang sa naging mga linggo. Naging maayos naman ang pagsasama naming tatlo sa bahay. Kapansin-pansin na mas maaliwalas at mas masaya ang aura ng aking asawa na kasama na namin ang kanyang kakambal. Kaya naman, naging kampante at masaya na rin ako para sa kanya. Naging close din kami kahit papaano ni Debbie dahil nakikita ko kung gaano sila ka-close ng kanyang kambal. Parang nagkaroon tuloy ng matalik na kaibigan si Dayan. Hindi talaga kasi pala kaibigan ng asawa ko dahil natural siyang mahiyain, Mama Mia. Maayos ang naging takbo ng lahat sa bahay hanggang sa nangyari ang gabing hindi ko inaasahan. Mama Mia, nung araw na yon ay na-announce ang promotion ko sa aking trabaho. Kaya naman nag-celebrate kami ng aking mga teammates at nag-inuman kami sa bahay ng isa naming katrabaho na malapit lang sa aming opisina. Nagpaalam naman ako kay Dayan at wala namang problema sa kanya. Hindi naman talaga ako likas na palainom, Mama Mia. Kung tutuusin nga ay napilitan lang ako dahil ang aming manager ang nag-insist na i-celebrate namin ang aking promotion. At dahil nga sa hindi ako manginginom ay madali akong nalasing sa alak. At nung umuwi na ako, Mama Mia, ay halos hindi na ako makalakad ng maayos sa sobra kong kalasingan. Pasuray-suray ako sa aking paglalakad at mabuti na lang dahil itinawag ako ng taxi ng aking mga kasamahan, kaya naman nakauwi din ako ng bahay na ligtas at matiwasay. Pagbukas ko ng aming pinto, Mama Mia, ay nakita kong bukas ang ilaw sa kusina. Nagtungo ako doon sa pag-aakalang naghihintay sa akin ang aking asawa. At hindi nga ako nagkamali. Nakatalikod siya at umiinom ng tubig sa may bandang kitchen counter. At hindi ko napigilang hindi tablan ang aking pagkalalaki sa suot niyang manipis na pantulog, Mama Mia. Simpleng nightgown lang naman yon, pero naaninag ko ang kaseksihan ng asawa ko. Kahit pasuray-suray pa rin akong maglakad, ay dumiretso ako sa kanya. At basta ko na lang siya hinawakan sa mga masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dahil marahil sa sobrang pagkabigla, ay naibugan niya ang tubig na kanyang iniinom. Uy, teka! Tinangka niyang pumalag, ngunit sadyang mas malakas ako, Mama Mia. Sige na naman, mahal. Pagbigyan mo na ako. Mama Mia, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makasagot at makahindi pa sa nais ko. Agad ko siyang siniil ng matinding halik, Mama Mia. Naramdaman ko ang sobrang pagpipigil niya dahil may mga pagkakataon na itinutulak niya ako ng marahan. Marahil ay nahihiya siyang magising ang kanyang kambal na natutulog sa itaas. Pero hindi naglaon, Mama Mia, ay natangay na rin siya sa aking mga haplos at halik
hanggang sa nagpaubaya na rin siya at lumalaban na rin sa aking sinimulang bakbakan. Sa sobrang tindi ng nangyayari sa aming dalawa ay parang nawawala ang amats ko. At nung natitigan ko ng maigi ang kanyang mukha habang umiindayog siya sa harap ko, ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Kailanman, Mama Mia, sa 2 taon naming pagsasama bilang mag-asawa ni Dayan, ay hindi ko kailanman nakita ang ganong klaseng ekspresyon sa kanyang mukha kapag nagpapaligaya kaming dalawa. Sabi ko nga, mahiyain na natural ang asawa ko. At kadalasan, Mama Mia, pumipikit lang siya at naghihintay ng mga pagkilos ko. Pero ibang-iba ang babaeng kaharap ko ngayon. Wild na wild ang kanyang itsura at siya pa ang unang nanghahalik sa akin habang patuloy lang siya sa pag-indayog. Pero alam kong huli na ang lahat dahil nakita ko na ang tindi ng kanyang emosyon. At imbis na itigil ko ang aming ginagawa, ay sa hindi ko malaman na dahilan, Mama Mia, ay mas lalo pa akong ginanahan sa aking nalaman. Hindi ang asawa ko ang kaniig ko, kundi ang kanyang kakambal na si Debbie. Sa sobrang tindi ng nangyari sa amin ay napagod ako ng husto, dala na rin ng alak at buong maghapon kong pagtatrabaho ay nakatulog na lang ako bigla. At kinabukasan nang magising ako ay hilong-hilo ako sa sobrang hangover at hindi ko na alam, Mama Mia, kung papaano ba ako nakarating sa kwarto naming mag-asawa. Mama Mia, nagbago ang lahat mula ng gabing yun. Sa halip na kamuhian ako ng aking hipag dahil sa nagawa kong pagkakamali, ay baliktad pa ang naging reaksyon niya. Siguro, Mama Mia, dahil na rin sa matagal na siya na nasa ibang bansa, ay naapektuhan na rin ang pag-iisip niya sa mga tao at kultura na nandoon. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung mas gugustuhin ko ba na kamuhian na lang niya ako kesa sa ginagawa niya sa akin matapos ang nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, matapos kasi nung gabing yon, ay si Debbie na mismo ang lumalapit sa akin. Kapag nakatalikod ang asawa ko, ay pasimple siyang dumadaan sa aking harapan at sinasadya niyang ibangga ang kanyang katawan sa katawan ko. Minsan naman, kapag kumakain kaming tatlo, ay pasimpleng hinihipo ng paa niya ang paa ko, Mama Mia. Ramdam kong siya yon dahil hindi naman ganon ang asawa ko. At kapag tinitingnan ko naman siya ay nakatitig siya sa akin ng malagkit. Titig na nang aakit. Isang araw, Mama Mia, ay nagpaalam ako sa aking asawa. Nagpaalam ang asawa ko sa akin na gagabihin daw siya dahil may client meeting sila. At hindi na raw siya magdi-dinner sa bahay kaya mauna na lang daw kaming kumain ni Debbie. Mama Mia, dahil doon ay tahasan na talaga akong inakit ng kambal ng aking asawa. Tahasan niyang inaalay sa akin ang buong niyang katawan pero hindi na ako nagpadala. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay gustong-gusto ko na. Ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko para pigilan ang sarili ko. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa aming dalawa at hindi na dapat maulit pa yon. Pero kung paano naman ako nagpipigil ay gano'n naman kapursigido si Debbie. Kaya pumasok ako sa kwarto namin ng asawa ko at nilock ko ang pintuan. Nagkulong ako doon sa kwarto pero naririnig ko sa labas ng pintuan ko si Debbie. Lando, kung pipigilan mo yan, mas lalo ka lang maghahanap. Tandaan mo, Lando, hindi ako pang one night stand lang. Hindi pa tayo tapos. Mga katagang labis ang kabang na idulot sa akin.
Ano ba ang ibig niyang sabihin sa hindi pa kami tapos? Mama Mia, hindi talaga ako lumabas ng kwarto hanggat hindi dumarating ang asawa ko. Dahil ayoko nang magkasala pa kay Dayan. Pero kinabukasan, nagulat na lang ako nang bigla-bigla ay bumalik na lang sa dati ang pakikitungo ni Debbie sa akin. Na para bang walang nangyari sa aming dalawa. Bumalik siya nung unang mga araw na nagkasama kami sa bahay. Nagtataka man ay pinilit ko na lang ipinagpasalamat ng lihim ang nangyari. At least, hindi na ako kailangang magpakahirap na iwasan siya at siya na mismo ang umiiwas sa akin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, kung kailan naman ako iniwasan ni Debbie, kung kailan niya ibinigay ang gusto ko, nakalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa dahil pareho naman naming hindi sinasadya yun, ay parang may kung anong bumabagabag sa akin. Parang hindi ako mapakali. At sa totoo lang, Mama Mia, aaminin ko sa'yo na hindi ko naman nakalimutan ang mukha ni Debbie nung gabing may nangyari sa amin. Lagi kong naaalala ang mukha niya habang nasasarapan sa aming ginagawa. Kapag mag-isa lang ako, naaalala ko yon. Lalo na kapag may nangyayari sa amin ang asawa ko. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit pumapasok sa isipan ko ang mukha ni Debbie. Siguro hindi ko maiwasan yon dahil magkamukha nga talaga sila ng asawa ko. Yun nga lang, magkaiba naman ang kanilang ekspresyon pagdating sa kung may nangyayari sa amin. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, Mama Mia, hindi na nga muling nangulit pa sa akin si Debbie. Hindi na talaga ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Hindi ko alam kung dahil ba sa binabagabag ako ng aking konsensya dahil sa nangyari sa aming dalawa, o dahil ba namimiss ko ang pangungulit niya sa akin at namimiss ko rin ang nangyari sa amin. Hanggang sa isang gabi, nag-overtime na naman ako sa trabaho. Kakauwi ko pa lang noon at nagkasulubong kaming dalawa ni Debbie sa may hagdan. Alam kong tulog na ang asawa ko sa mga ganoong oras, kaya ang balak ko sana ay kausapin si Debbie ng maayos tungkol sa nangyari sa amin. Debbie, paano mo nagagawa yan? Tanong ko sa kanya. Nasa gitna kami ng hagdan. Ang alin? Balik niyang tanong sa akin. Yang ganyan. Yang umakto ka na parang normal at hindi awkward sa'yo ang nangyari sa atin. Sagot ko. Akala ko ba ito ang gusto mo? Na wag nang pag-usapan at kalimutan na lang dahil hindi naman natin sinasadya. Unless gusto mong dugtungan. Poker face pa rin siya habang sinasabi niya yun sa akin na para bang wala lang talaga sa kanyang sex, Mama Mia. Oo nga, yan nga ang gusto ko. Kalimutan natin. Pero, ano bang pero, ha, Lando? Ano ba talaga ang gusto mo? Sa totoo lang, Lando, alam ko naman na gusto mo ako. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Pero sabi nga nila, nakakabaliw daw yan kapag pinipigilan. Natatawa niyang sabi, sabay turo ng nasa harapan ko at tumalikod na para umalis. Mama Mia, gustong gusto ko nang patulan ng panunukso sa akin ni Debbie. Pero pinigilan ko talaga ang aking sarili. Kaso, lahat ng pagpipigil pala ay may hangganan din. Isang gabi, malakas na malakas ang ulan nung lumabas ako ng opisina. At dahil wala akong dalang payong ay nabasa na ako sa kakahintay ko ng masasakyan. Halos punuan kasi lahat ng jeep at lahat ng taxi, Mama Mia, ay puno rin. Mag-grab na sana ako pero wala naman akong signal. Buti na lang at pagkatapos ng mga 20 minutos ay nakasakay na rin ako ng taxi.
Mama Mia, pagdating ko sa bahay ay napakadilim ng paligid. Noong tingnan ko ang labas ay buong subdivision pa lang madilim. Wala palang kuryente. Marahil dala ng malakas na ulan. Hindi ko man lang alam, Mama Mia, na may bagyo na pala. Siguro dahil hindi naman ako mahilig manood ng news. Nang makapasok na ako ng gate namin ay nakita ko si Debbie sa may pintuan. Paano ko alam na si Debbie yon? Una kasi siyang nagsalita. Lando, ang tagal mo naman. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ko mahanap ang flashlights ninyo. Wala rin naman akong mahanap na kandila. Siya nga pala, tumawag nga si Dayan. Hindi ka raw niya kasi makontak kanina. Ang sabi niya, baha na raw sa lahat ng area at wala nang madadaanan. Kaya sa hotel na lang daw siya magpapalipas ng gabi. Mahabang paliwanag niya sa akin. Nang hindi ako sumagot, ay nagsalita na naman siya. Teka, basang-basa ka. Sandali, ikukuha kita ng towel. Pahiram na lang ng flashlight ng cellphone mo. Na-empty kasi ako kanina pa. Inabot ko sa kanya ang cellphone ko, Mama Mia, at pumasok siya sa loob ng bahay para kumuha ng tuwalya. Pagbalik niya ay inabot niya yun sa akin at saka nagpunas ako ng aking katawan. Nasaan ba kasi ang mga flashlights niyo? Tanong niya. Wala kaming flashlights, pero kandila at lighter marami. Halika at ituturo ko sa'yo. Pumasok kaming dalawa sa may kusina at kinuha ko ang mga kandila sa cabinet sa taas ng aming lababo. Pagkakuha ko, Mama Mia, ay binigay ko sa kanya ang aking cellphone tsaka nagsindi ako ng mga kandila. Binigay ko sa kanya ang isa at kinuha ko ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ngunit nang makita ko ang mukha ni Debbie sa liwanag ng kandila, ay may kung anong nabuhay na natutulog na parte ng katawan ko. Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Pero huli na ang lahat dahil nakita na ako ni Debbie. At alam kong parehas kami ng nararamdaman sa mga oras na yon. Hanggang kailan ka ba talaga magpipigil sa tunay mong nararamdaman, Lando? Tanong niya kasabay ng paglapag niya sa kandila sa may counter ng lababo. Mama Mia, bigla niyang hinaplos ang nasa harapan ko. Hindi ako nakagalaw at hinayaan ko lang ang paggapang ng kamay niya sa aking katawan. Hanggang sa unti-unti niyang ipinasok ang kamay niya sa pantalon ko. Gustong-gusto kong tumanggi. Gustong tumanggi ng isip ko, pero mas nanaig ang kagustuhan ng aking laman. Para akong walang kalaban-laban sa sarili kong kahinaan. At napapikit na lang ako at hinila siya papalapit sa akin at binigyan ko siya ng isang mahaba at mapusok na halik. Mama Mia, pumatong si Debbie sa counter at siya kanya ako hinila palapit sa kanya. Yun na ang tuluyang nakapagpawala ng aking katinoan. Naulit nga ang makasalanang gabi na may nangyari sa aming dalawa. Ilang minuto lang ang lumipas nang matapos kami sa kusina ay sabay naman kaming pumasok sa loob ng banyo at doon itinuloy ang aming pagkakasala. Maging sa kwarto naming mag-asawa ay ginawan rin namin ang kasalanan ni Debbie. Mama Mia, buong magdamag kaming nagpakaligaya sa katawan ng isa't isa. At simula sa araw na yun ay halos araw-araw nang may nangyayari sa aming dalawa ni Debbie. Minsan nagli-late in ako para pagkaalis ni Dayan ay tsaka namin gagawin. Minsan naman ay nag-early out ako para hindi mabilisan. Para mas maramdaman namin ni Debbie ang isa't isa. Pero kadalasan talaga, Mama Mia, ay madaling araw namin ginagawa kung kailan tulog na tulog pa ang aking asawa. At sa bawat araw na may nangyayari sa aming dalawa,
ay nababawasan na rin ang konsensyang nararamdaman ko para sa asawa ko. Mas lalong lumalakas ang aking loob. Nangingibabaw na ang sarap kaysa sa aking konsensya at pagsisisi. At aaminin ko rin na parang hindi ako nagsasawa kay Debbie. Para sa akin kasi Mama Mia ay para siyang isang alter ego lang ng asawa ko. Para lang siyang ibang side ni Dayan. Yung wild side na gustong gusto ko lalo na pagdating sa romansahan. Mama Mia, ang sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Sa paulit-ulit naming pagpapakasasa sa sarap ni Debbie, ay hindi na sumasagi sa aming isipan ang anino ng aming kasalanan. Hindi namin namamalayan na palagi lang pala itong nakasunod sa amin kahit saan kami magpunta. Naging masyado kaming kampante, Mama Mia. Hindi na kami nakokontento sa mga panakaw na sandali naming dalawa. Unti-unti ay nagpadala kami sa matinding pagnanasa namin sa isa't isa. At ang mga patago naming sandali, ang mga palihim at madalian naming pagniniig ay napunta na sa pagkikita namin sa mga motel o hotel pag may pagkakataon. Mama Mia, ang pinakamapusok na marahil na ginawa naming dalawa ni Debbie ay ang kanyang pagsama sa akin sa aming team building sa aming opisina bilang aking asawa. May 3 days team building kasi at outing ang aming kumpanya. Na nung nakaraang taon pa lang nakaplano, kaso nga nagka-pandemic kaya hindi natuloy. Sa Batangas kasi yun gagawin. Pero hindi raw makakasama ang asawa ko kasi may training din siya sa Singapore ng 1 linggo dahil na-promote din siya sa kanyang trabaho. Kaya naman Mama Mia, nung maihatid na namin ni Debbie sa airport si Dayan, ay hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kung bakit ko inofferan si Debbie na siyang sumama sa akin sa outing ng aming kumpanya bilang si Dayan. Ang exciting naman, magpapanggap ako bilang si Dayan? Excited niyang tugon sa paanyaya ko. Natatawa na lang ako habang nagda-drive ng sasakyan. Actually, sasakyan ng asawa ko ang dala ko, Mama Mia. Issue ito ng company nila at ang sabi niya ay gamitin ko raw muna sa company outing namin sa Batangas. Total naman daw ay nasa Singapore din siya at hindi niya magagamit ang kanyang sasakyan. Kaya naman lumakas ang loob ko na mag-offer kay Debbie kasi mas okay dahil solo namin ang sasakyan at hindi namin kailangang makisali sa van ng company. Nung gabing yun, Mama Mia, ay nag-empake agad kami sa aming mga gamit para sa outing. At pagkatapos ay nagniig kami sa loob ng kwarto namin ni Dayan at doon na rin kami nakatulog dalawa ni Debbie, Mama Mia. Kinabukasan nga ay nag-convoy na lang kami sa sasakyan ng opisina namin, Mama Mia. Masayang masaya si Debbie nung pinakilala ko siya sa mga kaopisina ko at sa mga asawa nila bilang aking asawa. Kahit pa nga Dayan ang pangalang pakilala ko sa kanya ay masaya pa rin siya, Mama Mia. Sinulit namin ang aming bakasyon ng 3 araw. Sa hotel ay para talaga kaming mag-asawa. Naiinggit nga sa akin ang aming mga kasama dahil ang sweet-sweet pa rin daw naming dalawa kahit ilang taon na kaming kasal. Ganun talaga. Baby namin ang isa't isa dahil wala pa naman kaming anak. Sagot ko sabay halik sa labi ni Debbie para lalong inggitin ng aming ibang mga kasama. Mama Mia, sinulit talaga namin ni Debbie ang bakasyon. Sa sobrang pag-e-enjoy namin ay hindi na namin namamalayan na may mga kumukuha pala ng videos at pictures habang kami ay nag-iinuman.
Masyado kasi naming pinil ang pagiging mag-asawa naming dalawa to the point na nakalimutan na namin ang existence ni Dayan sa buhay naming dalawa. Hanggang sa natapos nga ang 3 days at umuwi na kami ng bahay. Mama Mia, hindi ko talaga napaghandaan ang sorpresang naghihintay sa akin sa bahay. Pag-uwi kasi namin ni Debbie ay gabi na, pero nagtataka ako kung bakit bukas ang mga ilaw. Nako, baka hindi ko lang napatay sa kakamadali nating umalis, sabi ni Debbie. Binaliwala ko na lang ang napansin ko at sabay kaming bumaba ng sasakyan. Nagyayakapan pa kaming dalawa habang papasok ng bahay. At pagkasara namin ng pinto ay agad ko siyang binuhat habang hinahalikan. Hindi ko na natiis ang panggigigil ko sa kanya, Mama Mia, at sa sofa ko na lang sana kami dahil sa tindi na ng nararamdaman namin nang bigla akong nakapansin na parang may bumaba sa hagdan. Mama Mia, titingnan ko pa lang kung sino yun nang biglang may sumigaw. Mga hayop kayong dalawa! Para akong nakakita ng multo, Mama Mia. Natigilan ako saglit, tsaka nagmamadali akong lumapit sa asawa ko para magpaliwanag. Mahal, magpapaliwanag ako, sabi ko sa gitna ng paghagulgol ng malakas ng asawa ko. Nung umiyak na ng grabe si Dayan ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin o sasabihin ko. Ano nga ba ang ipapaliwanag ko sa kanya, Mama Mia? Papaano ko nga ba malulusutan ang nakita niyang eksena sa aming dalawa ng kakambal niya? Pinagkatiwalaan kita ng sobra, Lando. At ikaw naman, malandi ka? Kapatid kita. Paano mo itong nagawa sa akin? Umiiyak na rin si Debbie habang paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Dayan. Sa sobrang galit at pag-iyak ni Dayan, Mama Mia, ay bigla na lang siyang nawala ng malay. Mabuti na lamang at nasa loko siya dahil kung hindi ay baka nahulog pa siya sa hagdan. Hinimatay si Dayan sa sobrang tindi ng nararamdaman niya. Dinala ko siya sa kwarto namin para makapagpahinga. Pinatulog ko na rin muna si Debbie para may lakas siya sa muling paghaharap-harap naming tatlo kinabukasan. Habang natutulog ang asawa ko ay pinagmamasdan ko siya at iniisip ko kung ano ba ang gagawin ko. Mahal ko si Dayan, Mama Mia. Mahal ko ang asawa ko at yun ang totoo. Pero hindi ko rin gustong tuluyang bitawan si Debbie. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na sa tagal ng may nangyayari sa aming dalawa ay napamahal na rin siya sa akin. At isa pa, alam ko at alam ng katawan ko na si Debbie lang ang makakapagbigay satisfaction sa akin sa usapang kama. Litong-lito ako at hindi ko na alam kung papaano ko malulusutan ang problemang ito nang walang nawawala sa kanilang dalawa sa buhay ko. Dahil sa sobrang pagod ko sa 3 araw naming bakasyon at sa biyahe na rin ay nakatulog ako sa ganoong isipin. Nalimpungatan na lang ako nung mag-aalas 5 na siguro ng madaling araw dahil nakakita ako ng taong nakaupo sa gilid ng kama. Si Dayan. Mahal? Tawag ko sa kanya. Ngunit hindi niya ako kinibo. Mahal, patawarin mo ko, sabi ko sa kanya. Hindi pa rin siya kumibo, Mama Mia, kaya tumahimik ako. Bigla na lang siyang nagtanong, gusto mo ba si Debbie? Hindi niya ako nililingon ng mga sandaling nagtatanong siya.
Hindi na naman ako nakasagot, Mama Mia. Gusto mo ba ang kambal ko? Ulit niya sa kanyang tanong. Mahal kasi. Hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil hindi pa rin ako makahanap ng mga paliwanag, Mama Mia, tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko masabi sa kanya na pareho ko silang mahal dalawa ng kanyang kambal. Pwes kung gusto mo siya, isa lang ang solusyon para patuloy pa rin ang kung ano man ang meron sa inyong dalawa. Sabi niya. Halos hindi ako makahinga sa kakahintay sa mga susunod niyang sasabihin. Ano ba ang solusyon na naiisip niya? Paano kung sasabihin niyang iiwanan niya ako at kami na lang ni Debbie ang magsasamang dalawa? Hindi ko gusto yun. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Selfish na akong selfish pero mahal ko silang dalawa, Mama Mia. Siguro mga ilang minuto din ang nagdaan nang bigla na lang siyang nagsalita ulit. Gawin na nating open relationship ang sa ating dalawa, Lando. Nabingi ako sa sinabi niya, Mama Mia. Nung hindi ako sumagot ay tumingin siya sa akin ng mata sa mata. Gusto kong maramdaman ang nararamdaman mo tuwing kasama at kasiping mo ang kambal ko. Gusto ko na maging ganun ako kalaya. Wala namang mawawala sa atin. Walang mawawala kung gagawin natin to, Lando, dahil wala naman tayong anak na maaapektuhan. Mama Mia, mas lalo akong napipi sa mga sinasabi niya. Pwede kang tumikim at makipagrelasyon sa kahit sinong gusto mo. Pwede mong ipagpatuloy kung ano man ang meron sa inyo ng kapatid ko. Basta ba isa lang ang kondisyon ko. May ganun din akong klaseng kalayaan sa relasyon natin. Walang kakurap-kurap niyang sabi sa akin. Ayoko. Sigaw ng utak ko pero hindi ko masabi sa kanya, Mama Mia. In the end ay wala na rin akong nagawa. Ako ang nagkasala sa kasal naming dalawa. Kaya wala akong karapatang mag-demand. Nasa kanya ang lahat ng alas, Mama Mia. Kaya naman siya lang ang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang sa sinabi ko sa kanya ang sa tingin ko ay mga katagang gusto niyang marinig mula sa akin. Paano kung ititigil na namin ni Debbie ang sa aming dalawa? Tanong ko sa kanya, Mama Mia. Hindi na rin natin maibabalik sa lahat ang dati, Lando. Ito na lang talaga ang tanging solusyon na naiisip ko. Unless kung gusto mo nang tuluyan tayong maghiwalay dalawa. Hindi. Ayoko, mahal. Sige, payag na ako sa gusto mo. Mama Mia, hindi ko alam na ang ginawa ko palang pagpayag sa gustong mangyari ng asawa ko ay siya palang magiging simula ng totoong kalbaryo sa buhay ko. Nung natapos kaming mag-usap ni Dayan ay labas siya ng kwarto namin. Ang buong akala ko ay iiyak siya sa labas ng banyo. Pero nung hindi na siya bumalik ay sinundan ko siya 30 minutes after niyang lumabas. Nakita ko siya sa kusina na para bang masayang nagluluto. Kumakanta pa siya habang naghahanda ng aming agahan. Lumabas din si Debbie sa kwarto niya at nagtataka rin sa kanyang nasasaksihan. Nagkatinginan kaming dalawa. Bigla na lang kaming tinawag ni Dayan. Nakangiti pa siya nung sabihin niyang, "Oh, gising na pala kayo. Halina, kain na tayo." Nag-aalangan man ay lumapit pa rin kami ni Debbie sa asawa ko, Mama Mia. "Oh, ano yung mga mukha niyo? Huwag kayong mag-alala, hindi na ako galit. Gaya ng napag-usapan natin kanina, Lando,
gawin na nating open relationship to. Kaya ikaw, Debbie, huwag ka nang mag-alala dyan. Kumain ka na at promise ko sa'yo na hindi ko kayo lalasuning dalawa. Sabay ngiti niya at higop ng kanyang kape. Tahimik kaming kumain, Mama Mia. Pagkatapos ay tumayo na si Dayan. Sis, pwede bang ikaw muna ang maghugas? Aalis kasi ako sabi niya kay Debbie. Samahan na kita, mahal, sabi ko naman. Wag na, Lando, ako na lang mag-isa. Samahan mo na lang si Debbie. Baka kasi nabitin pa kayong dalawa kagabi. Oops, joke lang. Mama Mia, ibang Dayan ang nakita ko nung araw na yon. Malayong malayo sa mahinhin at timid kong asawa. Pero kung nagulat na ako sa kilos niya nung umaga, ay mas lalo naman nung gabi. Mama Mia, nagpa-cut at nagpa-color siya ng buhok for the first time. At ang damit niya ay naka-pek-pek shorts lang na maong at naka-long sleeve na blue na polo tapos naka-high heels. Ibang-iba siya. Lalong gumanda ang asawa ko. Hi guys! Ba't nakatulala kayong dalawa dyan? Bagay ba sa akin? Kailangan ko kasing mag-iba ng hairstyle para naman magkaiba tayo, sis. Para alam ni Lando kung sino ang kasama niya. Para wag na siyang malito. Anyways, akit muna ako ha. Need ko lang ng rest at pagod na pagod ako sa kaka-shopping at makeover. Mama Mia, tuluyan na ngang nagbago ang asawa ko pati na ang klase ng relasyon na meron sa aming dalawa. Halos araw-araw siyang may lakad at gabi na rin kung umuuwi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta dahil maaga lang naman ang uwian niya sa kanyang trabaho. Kami ni Debbie ay may nangyayari pa rin sa aming dalawa sa basbas ng asawa ko. Pero hindi na tulad ng dati ang pananabik ko sa kanya. Minsan nga ay para lang makaraos ako kaya ako siya ginagalaw. Siguro, Mama Mia, kaya ganun kasi nawala na rin ang thrill ng pagtatago naming dalawa kay Debbie, kay Dayan. Ang asawa ko naman ay nagbago din pagdating sa kama. Kung dati ay timid lang siya, ngayon ay napaka-wild na niya. Daig pa niya ang kambal niya, Mama Mia. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung sino kaya ang nagtuturo sa kanya para maging ganun siya sa kama. Marami na rin siyang alam sa pagpapaligaya ng lalaki. Nung minsan nga ay nasa kalagitnaan na kami ng aming pagtatalik dalawa nang bigla na lang nag-ring ang cellphone niya at nung sinagot niya ay bigla niyang itinigil ang ginagawa namin. Sabi niya, need na daw niyang maligo at may kikitain siya. Naiwan akong bitin na bitin sa kama namin. Kaya kay Debbie ko na lang ibinuhos ang inis at bitin na nararamdaman ko. Mama Mia, parang naging baliktad na ang sitwasyon ngayon. Kung dati, nung mga unang beses na may nangyayari sa amin ni Debbie, ay siya ang ini-imagine ko tuwing kasiping ko ang asawa ko. Ngayon naman ay ang asawa ko ang ini-imagine ko kapag kasama ko sa kama ang kambal niya. Minsan pa, Mama Mia, ay labis-labis ang pagngingit-ngit na nararamdaman ko nang nakita ko si Dayan na sinundo ng isang magarang kotse sa harap pa mismo ng gate namin. Isang lalaki ang bumaba at niyakap siya at hinalikan sa labi. Bago siya nito pinagbuksan ang pinto ng sasakyan. Gustong gusto ko silang suguring dalawa dahil selos na selos ako. Hindi ko alam pero hindi ko mapigilan ang selos na nararamdaman ko. Pero Mama Mia, pinigilan ko naman ang sarili ko na sugurin silang dalawa dahil may kasunduan kami ni Dayan. Walang pakialamanan. At ako naman ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng kasunduan ang aming kasal. Ngayon, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kami pa rin ni Debbie. May nangyayari pa rin sa aming dalawa.
Pero hindi na ako ganun kasaya tulad ng dati. Noong sabihin ko naman kay Debbie na baka pwedeng tigilan muna namin sandali ang lahat, ay hindi siya pumayag, Mama Mia. Hindi raw siya isang basahan na itatapon ko na lang kapag napagsawaan ko ng gamitin. Isa pa daw, bakit namin ititigil? Ngayon pa ba daw kung kailan legal na kami sa asawa ko? Ang hindi ko masabi sa kanya, Mama Mia, ay ang tunay na dahilan kung bakit naiisip kong tigilan na namin ang kahibangang ito. Gusto ko na ako na lang muli ang nag-iisang lalaki sa buhay ng asawa ko. Galit na galit ako tuwing naiisip kong may ibang kumakama at tumitikim kay Dayan, Mama Mia. Nung minsan nasabi ko kay Dayan na gusto kong bumalik sa dati, nung kaming dalawa pa lang ay tumawa lang siya, Mama Mia. Huli na raw ang lahat para doon. Kung gusto ko raw na manatili siya sa buhay ko, ay makontento at maging masaya na raw ako sa kung anong meron sa amin ngayon. Dahil kapag ipipilit ko pa raw na maging tulad kami ng dati, ay hihiwalayan na lang daw niya ako. Masyado na raw siyang nag-e-enjoy at nasasarapan sa buhay niya ngayon. Nagpasalamat pa nga siya sa akin, Mama Mia, dahil iminulat ko daw ang mga mata niya na meron palang ibang mundo kaysa sa boring naming mundo noon nung kaming dalawa pa lang. Ano ba ang gagawin ko, Mama Mia? Paano ko ba titigilan ng ganitong klase ng relasyon? May pag-asa pa bang magiging maayos kaming muli ng aking asawa? Ang mga kakilala namin na nakakaalam sa aming sitwasyon ay alam kong pinagchichismisan lang kami. Pero hindi ko naman sila masisisi. Kachismis-chismis nga naman kasi ang buhay na meron kami ng aking asawa at ng kambal niya. Hanggang dito na lang, Lando. Kung gagawa ka ng kalokohan, dapat handa ka sa kung anuman ang kahihinatnan. Sa tingin ko, Lando, wala na talagang balak si Dayan na ibalik pa sa dati ang inyong pagsasama. Pero kung talagang nagsisisi ka na, kung talagang gusto mong bumalik si Dayan sa'yo, dapat mauna kang magbago. Dapat mauna kang tumigil. Hindi yung parang isa kang sigurista. Hindi yung tsaka ka lang titigil kapag titigil si Dayan. Tsaka ka lang magbabago kapag magbabago si Dayan. Hindi pwedeng ganon. Ikaw ang nagkasala at ikaw rin ang gustong magbago. Ikaw rin ang may gusto na bumalik kayo sa dati. Hanggat hindi mo ginagawa ang pagtigil sa kung anumang kalokohan na ginagawa mo, ay wala talagang pagbabagong mangyayari. Hindi ka talaga makakaasa na babalik pa sa'yo si Dayan. Tigilan mo muna kung ano man ang meron sa inyo ni Debbie at kung meron ka pang ibang babae, tigilan mo na. Ipakita mo sa asawa mo na nagbago ka na. Ipakita mo sa asawa mo na mahal mo siya. Kung gusto mo na bumalik kayo sa dati. Huwag kang sigurista dahil ikaw naman ang unang nagkamali. Now, kung tatanungin mo ako kung may assurance ba na babalik nga si Dayan sa dati, yan ang hindi ko masasagot. Si Dayan lang ang makakasagot niyan. Pero, ang sigurado ako, hindi matutuwid ang kung anumang pagkakamali na meron ka kung hindi mo susubukan at sisimulang magbago. Maraming salamat sa pakikinig ninyong lahat sa kwento ni Lando. Medyo kakaiba ang kwento niya. Alam ko, medyo maraming nagagalit, maraming naiinis, maraming nasasagwaan sa kwento nila, pero ang mga ganyang kwento ay totoong nangyayari sa totoong buhay. Kung nagustuhan o hindi nyo nagustuhan ang kwento ni Lando, paki-share na rin para marami tayong mainis. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat nating upload. Ito po si Mama Mia. Magandang araw.